Isang magandang tuntong ng pagpasok ko po sa inyo at nagbibigay ako ng magandang araw sa lahat sa buong kapuluan dahil ang aking pagbabalik isang muling makakarinig kayo ng mariing paliwanag tungkol sa mga karamdaman at sa mga lihim na nagaganap dito sa atin sa lupa. Kasi ang tangi ko pong masasabi sa inyo sa kapanahunan ngayon, madaling malusutan po ang kalawakan na nagaganap sa buhay. Pero napakahirap po lusutan ang bilang sa karamdaman ng isang tao. Lalo ngayon po na kung ano-ano ang mga karamdaman dumadapo. Na ito po ay maipapaliwanag ko sa inyo na ang karamdamang ito ay puro bakterya lamang sa loob ng katawan ng tao. Kaya kung sakali man at ako ay mayroong ibinabalita sa inyo, sana'y dahan-dahan ninyong maunawaan ang lahat ng bagay na aking paliwanag sa mga karamdaman. Dahil uunahin ko po ngayon na paliwanag ay tungkol sa mga pagkain. Ang pagkain po natin ngayon ay kinakailangan na hindi basta lahat kain tayo ng kain. Medyo tatasahan natin lalo yung mga mantika, yung hindi malulusaw. At hindi baling medyo ka tayo ay nagugutom paminsan-minsan. Aalalayan po natin ang lahat ng bagay. At saka yung kinakailangan din po na ang ating tubig na iniinom na araw-araw, lagi nating iaayos yan. Kasi kapag hindi tunay na nakalalabas yung lahat ng bagay na bakterya sa ating katawan, hindi ang ating tubig, nagkakaroon ng depekto. Ipaghalimbawa mo naman, nagkulang naman tayo sa pagkain, lalo sa kulang ng sugar, masama naman din ang kumakulang at masama naman din ang umover. Kaya ang akin pong maipapaliwanag sa inyo, tuwi-tuwi na, talagang gusto kong ito'y maisama natin sa Facebook para maging ang aking kasaysayan ay maging bahagi ng buhay sa pinagdaanan ng Mother Paring 1985 until now. Pero nagagalak din po akong ibalita sa inyo na this coming October 25, 38th anniversary ni po ng ating St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Kaya kung ito man ay sasagi sa inyong isipan, ang aking mga iniipon sa Facebook ay para bagang pera. Kaya ang pag napakinggan ninyo ako, magkakaroon kayo ng impluensya ng karagdagan sa isip. Ngayon, ang ipapaliwanag ko po sa inyo ay lalo na sa breast cancer, sa uterus, sa bakterya sa loob ng tiyan, lalo sa colon, konektado din po pala ito sa buwa ng tao. Kasi yun na parang may cellophane doon na kapag wari mo maraming bakterya sa loob ng tiyan ng tao, umaahon ang lugar ng sa bahay bata. Kaya pumupuslit yun, kaya nagkakaroon ng buwa. Kaya ang tangi kong pananawagan sa inyo ay tungkol sa bakterya sa loob ng tiyan sa colon. Nakaka-epekto din po ito sa buwa ng isang babae, lalo kung nagkaroon na ng anak na 5, 6, 7. Yan ang nagkakaroon ng buwa. Kaya ang aking mga pagbabalita sa inyo, tunay naman lagi inyong pakikinggan. Itanong niyo sa akin kung bakit. Ngayon ko rin po natuklas na kung medyo man merong mga mantika kayo nakakain at kung may dahong bayabas po, maglalaga po kayo once a month, kinakailangan yung mga nasa loob na medication na inyong katawan nagagamot. Kasi ang dahong bayabas ay mahiwaga, masahol pa sa may tabletas. Kaya lang, yan, may timplada. Ang masasabi ko po sa inyo yung 50 dahon, ang kaagapay po nito ay 12 basong tubig. Kapag po yun ay naluto na, ang magaganap diyan ay 10 baso na lang. Ngayon, inumin nyo sa umaga, 2, sa alas 12, 2, hanggang sa maitagpos nyo 8 baso. Ang aking pagbabalita sa inyo ay isang pagkupko, pag-ahon. Itanong sa akin kung saan muli, lalo-lalo yung mga sa bato. Kinakailangan niya talaga namang pag nagpuno-puno ang mga bakterya sa loob ng tiyan, alam niyo ba pang gagalingan yan? Pag nagkaroon kayo ng depekto sa abdo, dialysis yan. Pag kayo nagka-depekto sa prostate, magkakadagan-dagan yan. Pag kayo nagkaroon ng depekto na over, ito sa colon, iyan din yan. Kaya ang tangi ko pong masasabi sa inyo, huwag kayong mahihiyang gumamit ng labatiba, maglangis kayo ng niyog. Ang niyog po sa paggagamot na ibinigay sa akin ng Panginoon at ito'y lagi kong ikinakandidato sa inyo. Sa pormero 3 araw na sunod-sunod na iinom kayo ng langis,
Kung kaya nyo 5, pwede. Kung kaya nyo 6, pwede. 4 hanggang 3. Ang pag-inom niya, 3 araw na sunod-sunod. Pagkatapos nun, walang laman ang tiyan nyo, pagkagising nyo, iinumin nyo. Iinom kayo ng alas 5, alas 6 kakain kayo. Pagkatapos, i-follow up po ninyo ng tubig. Kapag mga alauna, alas 2, dudumi na po kayo ng dudumi. Kaya itong aking pananawagan sa inyo, lalo ngayong October 8, 2023, isang muling paalala. Kaya kung sakali man ako ay upo sa upuan na ito, para naman kayo kung nakalilimot, sabi nga, ginugulat uli kayo para naman naririto ang Mother pa rin ng Bulacan para magbigay sa inyo ng kaprasong na salubong na tagumpay para sa mamamayang Pilipino na hindi naman kayo lubos ang magkaroon ng problema sa buhay. Kaya nga paulit-ulit akong nangungusap sa inyo. Sa breast cancer, nananawagan ako. Kapag eto kasi natuklas ko ito. Lalo na yung mga kababaihan na mga nagpupunta sa center, nagpapa-inject sa family planning, ito pinagmumulan din ng tungkol sa suso. Kasi pag napending yung dugo doon, nagkakaroon ng trouble, nagkakaroon ng nisnis, nagkakaroon ng sugat, may sasakit, may kikirot, may bibigat. Ngayon, kapag kayo nagpa-check up, nagkakaroon po ng trouble yan. Kaya ngayon ang masasabi sa inyo, nananawagan ako, ito hindi masakasasama, isang paalala. Ang tangi kong maisisigaw sa inyo ngayon, nananawagan ako na huwag na kayong masyadong mag-family planning. Kasi kung talagang bibigyan kayo ng Diyos na 4 na anak, 3, maganda rin buhay iyan. Sunod-sunod iyon. Kasi kapag kayo gumamit doon, peligro, yung bakterya na yan. Kasi ang paggamit niya, papa-inject kayo, tuwing 3 buwan, kung hindi ako nagkakamali, napepending ang dugo, nagkakaroon kayo ng pangangati, nagkakaroon kayo ng balakubak sa ulo, nagkakaroon kayo ng mga buwang araw, nagkakaroon ng nisnis ang inyong mga suso. Kaya nga kung ako man nangungusap sa inyo, hindi makakasama yan. Huwag na kayo mag-family planning. Itanong niyo sa akin kung bakit wala nang mapakadalang na ng nanganganak na mga tao ngayon. Magpa-family planning pa kayo. Sino ang titira sa ating mundo? Paubos na. Pagaan na ng pagaan. Itanong niyo nga sa akin kung bakit uli. Kasi nagkaroon tayo ng mabigat na problema sa COVID-19 na maraming nabawas, gumaan ang mundo. Pagkatapos doon, ibabalita ko rin sa inyo, nagkaroon sa aking panggagamot kasi ako dinadayo ng tao. Kaya alam ko lahat ang nangyayari sa pinakaubod ng ating pangyayari sa buhay. Marahil naman hindi kaila sa inyo, I'm 83 years old. This coming December, mag-84 na ako. Kaya ang aking pabalita mano-mano, pambihira. At ito, walang magtatampo. Itanong niyo sa akin kung bakit. Hindi ba kayo natutuwa na isang Mother pa rin ng Bulacan laging lumalabas sa Facebook, Amparo Santos, para magbigay sa inyo ng paunlak na pagpapaalala para sa mamamayang Pilipino. Ito pa. Kung sakali man kayo magpapa-double check up na inyong mga suso, kinakailangan huwag nyo agad-agad pababayupsi. Isusurrender nyo sa family nyo kung ano dapat. Kasi hindi lahat, puro meron lang bahagyang bumigat lang ang suso, pinatanggal nyo na suso. No, hindi nyo ba alam na kapag kayo natanggalan na suso, yung ugat na yan, lahat na yan malalaplap. Ang magiging bunga niyan, mawawala ang takip ng inyong baga. Kaya pag kayo na-operahan sa suso, laging may problema, ganyan kayo ng ganyan. At kapag kayo na-operahan sa suso ninyo, ano na yan, kadiliman na ng buhay ninyo. Kaya ang pananawagan ko ito, sana mga kababaihan, huwag niyong baliwalain. Mayroong nakukuha sa mainit na tubig, nakukuha sa dasal, nakukuha sa vitamin, nakukuha sa hagod-hagod. Meron pa akong natuklas. Lalo sa paggamit, sa paglalab making ninyo, ng kayong mga Mr. and Mrs. na nanawagan ako sa inyo. Nagkakaroon ang problema natin ng hindi maganda kapag yung pabaya kayo sa inyong sarili, lalo sa kapabayaan ninyo pag kayo ginagamit, konting simple, konting ingat. Hindi ang pagkain lang ng tinik sa bibig ang ating pag-iingatan. Maging doon sa love making din meron. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kasi meron mga bahay bata na nakatingala lang ganyan.
Pag nasagalsal yan, ano gagawin? Duduguin. Kaya ngayon, iyon ang pinagbubuhatan ng hindi nagkakaanak, dinudugo, nagkakaroon ng problema sa uterus. Hindi nyo ba alam na pag nagkaroon doon ng depekto, eto na ang tama. Ha? Right side, left, right. Kaya kung aking paalala sa inyo sa araw na ito ay napakahalaga. Lalo yung umaakyat sa mga eskwelahan na hanggang third floor, talagang mano-mano ang gawa nila. Kaya gagawin yung hipo, gaganituhan nyo para na kayo nakapulot ng lolang mother pa rin, gaganyan-ganyan ninyo yan. Ayan, hindi naman nyo pahilit sa ganyan lang. Ayan, at gaganunin nyo yung puso ninyo. Para yung tumatagilid, napapalihis, nagkakaroon kayo ng konting seminar sa kababaihan. Lalo-lalo na sa mga kalalakihan. Hi! Dahan-dahan kayo, huwag kayong padaskol-daskol, lalo sa paggamit dito sa ating pinakamina sa bus. Napakadelikado. Dahan-dahan. Kasi ako lahat na-encounter ko sa aking panggagamot dito. Kaya ito, tuloy-tuloy ko na ibabalita sa mamamayang Pilipino ang bawal at hindi ang bawal. Lalo yung sobrang, sabi nga, simple touch lang. Kasi delikado to. Pag nabugbog ang ugat, umaapaw yan, namamaga, na may nalalagot na ugat. Kaya ang aking ngayong mga tinalakay ay tungkol sa breast cancer and myoma. Ha? At lalo-lalo na sa matres ng mga kababaihan. Magtataka nga kayo kung bakit. Nagkaroon lang ng kapraso natuwan, sumakit lang nga. Ito, sinyalis ha. Kapag sumasakit ang inyong likod, sumasampay dito na para kayong merong alampay na masakit. Ito ang waistline nyo, ha? Wari mo, ang figure, 16. Ayan. Itong measurement na ito, ha? Dito at the middle ng 2 inches, ayan, diretso yun sa likod. Alam nyo, ang diferensya nyo, wala kayo sa bato. Ako na magsasabi sa inyo, sa karamihan ng aking mga kliente dito sa aking, sa St. Joseph Chapel, iyan ang sagot. Nagkakaroon ng, ayan, yung pinakaano nyo, yung laman, bumababa. Meron namang dito sa waistline na ito, at the middle na spinal, yung hilat siya, pumipila hanggang doon. Kaya yan, alam niyo ba kung ano gamot na? Mag-aral kayo, sinenyas ko na sa inyo, maglangis kayo ng coconut oil, lalagyan nyo ng langis ang mattress nyo, kasi natutuyot din yan, para rin lalamunan na bibig na nauuhaw sa laway. Matapos na naibalita ko sa inyo ang sunod-sunod na mga pangyayari sa ating buhay na ang kinakailangan, huwag kayong mahihiya, maging matatapatin kayo. Ha? At saka sa pagpapamili planning, meron naman tayo na magagamit na, sabi nga yung naka-dyaryo, yung kinakalendaryo ninyo. At saka magdasal kayo sa Panginoon kasi ibinibigay sa inyo yan kapag karapat-dapat. Pag hindi naman karapat-dapat, hindi ibibigay sa inyo. Kaya ang aking pagmamalasakit taos sa puso, sa aking kaisipan na naniniwala ako na ang pagkaupo ko rito at pagkatayo isang biyaya para sa mamamayang Pilipino, lalo-lalo sa kababaihan, lalo-lalo rin din sa mga kalalakihan. Ito na, sa kababaihan na ibigay ko na sa inyo ang lahat ng bagay. Tatalakayin ko naman sa mga kalalakihan. Nananawagan ako sa inyo sa ipaghalimbawa mo, wala kayong loving partner. Ang inyong Ang inyong similya naiipon. Ngayon, ipapaliwanag ko rin sa inyo kung sakali man na ito tatamaan kayo. Ito, nagkakaroon din ng depresya ang mga tao, mga kalalakihan, nagkakaroon din ng depresya sa ugat sa ulo. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kasi kapag ang similya ng lalaki hindi nakakalabas, problema din yan. Iyan problema hanggang sa tuhod. Dahil itanong niyo ulit sa akin bakit. Kasi yan sa ugat. Kaya yan, meron akong mabisang gamot diyan. Kapag kayo meron niya halimbawa nito, pakinggan nyo lang ang sasabihin ko. Maglabatiba kayo hanggang 8 bag. 8 bag, maligam-gam na tubig.
Langis sa inyo, pag-aralan nyo mabuti. Kung sakali man at ako'y malayo sa piling ninyo, ang bibig ko na may gumagana, natatanaw nyo naman ako kahit na malabo ang aking mata. Bumabati ako sa inyo, nagmamahal ako sa inyo, ipanililiwanag ko ang lahat ng bagay para maintindihan ninyo. Kasi bakit nga ba hindi? Sa kailan na lang ang aking buhay? O 84 na ako, o maaaring mga 2 years, 3 years, or 1 year. Kaya itong aking karanasan na ito, iniipon ko lahat sa atin sa Facebook, lahat sa mga kalalakihan. Nagkakaroon din dito ng diferensya sa stroke. Alalahanin nyo ang stroke, maraming bagay. Pag tinamaan kayo, nagkakaroon ng tama sa voice box. Nagkakaroon dito ng trouble, yung kikirat-kirat ang mata. Ganon din naman ito, pag ito yung umuwi na yan, may paraan din yan. Kaya kung kayo man ay aking binabalitaan. Kasi hindi ko kaya ipaliwanag ito kung hindi tunay na nakiking karanasan ko sa aking maralitan bahay dalanganan. Ang aking pagsisiwalat sa inyo, tunay naman na parang nyo na barang nakabisado kung dadating sa inyo ang karamdaman. At lalo na narinig nyo sa akin yan, huwag na kayong masyadong iinom ng alak. Itanong niyo sa akin kung bakit hindi nakabubuti ito sa katawan ng tao. Ang pinipinsala dito, ang atay ninyo, nalalaga. Kaya ang aking pananawagan ay isang pagmamahal. Kung kayo man ay may nanay na hindi masyadong masalita, nagkaroon ng kayo ng mother pa rin na masyado namang maraming nalalaman. Kaya ang aking mahiwagang pananawagan sa inyo, isang napakaganda, lalaki o babae, matanda, lalo sa mga prostate, yan mga bakterya lang yan. Ang mabisa diyan, iinom kayo ng langis sa itong araw na sunod-sunod. Ang naaayos nyo yung na yan, sasabihin ko sa inyo, yung inyong prostate. Sa kabila noon, yung inyong ihian. Yung inyong ihian, hindi kayo malalagyan ng catheter. O bakit hindi ba napakaganda ng aking mga sinasabi sa inyo? Meron dyan tayong pampalabas ng mga amorism ng katawan ng tao. Naririyan ang pandanlalaki, naririyan ang bayabas, naririyan ang, ano ba yung tinalagay sa lechon? Uy, yung sa lechon. Sa lechon tanlad. Naririyan ang tanlad. Gayun na gawin, naririyan ang tsaa. Marami kayong magagawa. Kaya ang tinalakay ko ngayon sa araw na ito at aking pagdalaw, tungkol sa mga bagay-bagay. Ngayon, kung sakali medyo mahaba ang aking sinabi sa inyo, sana pag-aralan nyo mabuti. Kasi itong araw at oras na ito, ang tawag ko dito, papakyawin ko na. Nakipagharap naman din lang ako sa inyo at madalang ang harap ko. Eto na, nananawagan din ako sa mga murang kabataan na lalo yung nagsisipag-aral. Itanong sa akin kung anong tatalakayin ko. Huwag kayong masyado na pabaya sa sarili ninyo. Nakikipagbarkada kayo. Kung minsan may barkada hindi maganda, may barkada namang maganda sa pag-aaral. Ngayon, pag nga na kayo yung bang naghahanap ng kaligayahan, medyo pag-aaralan ninyo na dahan-dahan kayo. At eto ang tanging kaprasong masasabi ko sa inyo. Wala akong masasabi ko sa inyo, kundi dumiretso kayo ng daan. Yung tama lang ang gawin ninyo, ayos na. At ang mga magulang ninyo, huwag nyo nang baliwalain. Sa bawat oras na pag-alis ninyo, lagi kayong magpapadouble check, mami, ito lang po ako. At saka yung wife mo, yung pakikitulog sa bahay ng may bahay. No, hindi good manners and right conduct yan. Iwari mo, naging kaibigan nyo lang, naroon na kayo, nagbababad na kayo. Hindi nyo ba alam na mabigat makituloy? There is no place like home. Kaya kinakailangan na lagi ninyong gagamitan ang inyong utak sa mga pamamaraan. Ang bisita, hanggang 20 minutos lang. Walang kwenta yung kayo'y kinasasawaan. Tandaan niyo sinabi ko sa inyo. Mainam yung hinahanap kayo kaysa kayo'y kinamumuhian. Kaya kung wari mo, meron kayong pupuntahan sa bahay, kinakailangan na oras na sasabi niyo na gusto niyo at nagkaroon ng konting nakainom ng kape, tama na yun. Kinakailangan na talakayin natin ang magandang good manners and right conduct kung paano mabubuhay ang tao sa mga wastong pamamaraan. Meron tayong paraan. Huwag niyo sabihin, wala po kami magawa. No. Hindi sinabi dyan na kayo may standby sa bahay ng may bahay o
kung ano man ang gagawin nyo, kinakailangan pumaloob kayo sa tahanan nyo at kahit na lang pagkukulat nyo ng pansin. Kaya isang mariing magandang pagbabalita ang aking sinasabi sa inyo. At ganoon din naman ang mga kababaihan. Kasi talagang ganyan ang buhay natin. Isinilang tayo na may kanya-kanyang tinatahak. Kung sakali man na hindi ako nagsalita ng garapal at burgar, dito na lang, makiramdam na lang kayo sa sasabihin ko sa inyo na. Alam nyo, ang nabubuhay na tao sa mundo, kinakailangan nyo maging huwaran tayo. Huwag tayong magpunla ng hindi maganda. Kinakailangan tumalikod man tayo sa ibabaw ng mundo, maganda ang ating tatak. At dito ko rin sasabihin sa inyo, kaya lang mahalaga ang isang bagay pag wala na. Dito mo malalaman ang kahalagahan pala ng isang bagay kapag ang tao namatay na. Kaya may kanya-kanya tayong programa na ginagawa natin sa ibabaw ng mundo. Kaya kung sakali man, ang Mother pa rin ng Bulacan, laging naka-ready sa inyo. Nagsasalita na mga bagay-bagay na paalala na hindi nyo na ako dapat na halimbawa mo, may sasabihin pa kayo sa akin, ang aking pananawagan ngayon, iba na kalidad ng mundo ngayon. Sa aking basa, sa bilang kaganapan, ngayon, nakaraan na yung mga kapabayaan. Ngayon, ayusin nyo ang pakaliwa at pakanan. Ang ibig ko bago sabihin ipaghalimbawa mo, naging Kapitan del Barrio kayo. Gawin nyo ang maayos kung paano maging Kapitan del Barrio. Ipaghalimbawa mo, naging kayo, yung kagawad. Gawin nyo ang gagawin nyo kung paano ang tumayo para maging isang kagawad. Kasi kung uupo lang kayo dyan, maglalaro lang kayo, intayin nyo lang ang sweldo, no, wala na kayong pag-asa maupo pa uli. Ngayon, ipakilala ninyo na, ibig at banggit, kung kayo man ay naupo, yung bang merong kayo na nagawang kapraso na magiging alaala sa tao, di magkakaroon kayo ng, ibig sabihin pagtaas. Kasi kung lagi kayo na maghihintay lang ng sweldo, walang mangyayari. Iyon, may increase pa kayo bukas makalaba, magiging kapitan kayo, magiging konsehar kayo ng bayan, marami ibang asenso. Ang aking pananawagan tunay naman isang napakagandang pagbabago. Ang lahat ng bagay kinakailangan ngayon na ating pag-aralan. Ang tanging ko masasabi sa inyo sa aking imigrasyon ng aking pagkatao, new generation, lahat ay nababago, lahat ay binibisita. Pero pakatandaan nyo, kapag tama ang trabaho, walang reklamo. Kapag mali ang trabaho, may reklamo, may problema. Kaya kung anumang bagay, lalagay kayo sa maayos. Meron pa rin akong iaabot sa inyo na mga pangungusap. Yung pakikipagkaibigan, yung pakikipagtalik na kaibigan, kinakailangan din. Kasi, wari mo, meron kayong kaibigan, palayakap. Ito, sa panahon ngayon, marami kayong matutuklasan na maraming tawag ng party opisyonado. Humihahanap lang ng tiyempo. Kaya ngayon, ang inyong rules na gagawin sa buhay ninyo, na pagkakilala nyo kay Mother Faring, yung simple lang. Lalo't lalaki at babae. Wari mo, lalo na yung mga nag-ano sa karsada, lalo yung mga pag-akay-akay, maging simple kayo kung nagtatawid kayo sa kalsada. Dahil nagiging karanasan ko at daingan ako ng mga tao. Isipin mo, itatawid lang sa kalsada? Magkakaroon ka pa ng problema. Tumutulong ka na nga. Kasi ang tao hindi pare-parehas. Marami na humahanap lang ng butas na gulo. Ngayon, ang gagawin nyo, pakinggan nyo ang sinabi ko sa buwan na ito, October 8, marami kayong pag-iingatan. Kung sakali man na ang Mother pa rin nanggagamot, na ang pinag-uusapan nila lahat, ang ginawa ko sa inyo, pinakyaw ko na yung lahat ng bagay. Ipagaliba, meron akong mga experience dito. Nananawagan ako sa mga marurunong, sa mga may eskwela. Yung wari mo, sasabihin nyo na, lalo kung nag-graduation na, syempre, mapapaalaman niya. Merong nagaganap lang nakapagsalita na isang lalaki at eskwela nila, bahal nila eskwela nila. Pag nakapagsalita na, sige, bye-bye, I love you too. Nagkakaroon ng problema iyan. Sigalutan, dimandahan. Kaya kung sakali man na ang aking tinatalakay, pinapatag ko ang daan. Kumbaga sa kinakailangan na itong lahat na ito malaman nyo, na huwag kayong masyadong mapagtiwala. Sasabihin ko sa inyo, ang kaibigan na matalik,
Bukas makalawa, ito pinakamatindi yung kalaban. Tandaan nyo, sinabi ng Mother Paring sa Facebook, 83 anyos ako, coming to 84. Ang kaibigan, hindi ang lahat ay tao. Nakapaloob din dito, madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. Kaya kung sakali man na ako'y nagkaroon ng isang napakagandang biyaya ng Panginoon na ibinabalibag ko sa inyo, na ako naman parang isang ibon na lumilipad sa daigdig, nga ibinibigay ko sa inyo ang senyas. Ito pa, huwag kayong sa mga nanunungkulan, mga nananawagan ako, huwag kayong lalo ngayon na magiging kapitan na, magiging konsehal na, magiging huwag kayong masyado maanglas. Magpakasimple lang kayo. Kasi pag ang tao, sobra yabang, mataas ang ranggo, hindi nyo ba alam niya na sa tirador lang yan? Baba natin ang tirador pag tinamaan ka, taong. Kaya iyan ang napakaganda kong biyaya, alaala, alay ng isang Mother Paring ng Bulacan. Ang aking lugar po, ibabalita ko sa inyo na 38 years old na ako dito sa Maralit ang Bahay, Dalanginan. Pinababatid ko sa inyo sa October 25, 38. Kaya yung mahilig tumaya sa wedding sa Lotto, 38, October 25, isang magandang anunsyo yun, na hindi ko naman sinabi kayo mag-sugarol. Sagot kayo, magdadasal kayo, kasi ang Lotto, sasabihin ko sa inyo yan, ang Diyos may nakaprograma na dyan, na mananalo. Ngayon, ang gagawin nyo, manggugulo kayo doon. Sasabihin nyo lang sa Panginoon, bigyan nyo naman po ako na isang pagkakataon. At ito po'y aayusin ko, sisinupin ko. Kaya yung mga tumataya sa Lotto, hindi pa taya yun na taya sa Lotto. Para kayo nagka-arkan siya sa buslong butas. Ano pa at kay ganda ng ating mga pinag-usapan, naririto ang Mother Paring na hindi nyo makakalimutan na bumabati ng isang maliwanag na magandang araw, gabi sa kanya-kanyang tahanan at tumatawag din ako sa mga may karamdaman, huwag kayong malungkot. Ang Diyos ay laging gising at tayo hinahawakan yan. Kaya malapit nang magwakas ang aking sasabihin, ang aking pagbati na pananawagan sa mula sa hospital hanggang sa justice, idinadamay ko rin po dito na sana yung mga nasa kulungan na mga overage na, pag-usap-usapan naman po sana at mabago naman ang kanilang daigdig. At kung sakali man na napakainit po doon, dagdagan naman po sana ng ventilador at mainit. At kung sakali naman kulang sa pagkain, sana naman po suportahan. Kasi po, kung may mga budget namang maraming umu-over dyan, nananawagan ako sa Senado na kinakailangan kung may mga over naman dyan, patalunin ninyo naman sa bawat lugar by lugar. Kasi kayo ang naririyan na, kayo ang may hawak ng kaban. Halimbawa mo, gobernador kayo may hawak ng kaban. Halimbawa mo, mayor, kaya ang tangi kong tagwilin sa inyo, sana sa aking pananawagan na ito, wala akong magagawa, mga minamahal kong mga tao. Ito po ay binabasa ko lamang na sunod-sunod na hindi ko kayang ipaliwanag kung paano ko po nahihatid sa inyo ang lahat ng magagandang balita na hindi ninyo makakalimutan. Ang Facebook Mother Paring at sa muling pagbabalik ng Mother Paring ay marami pa kayong malalaman sa laganap sa buhay natin. Ang tao, bago isinilang, may kanya-kanyang katatayuan. May mayaman, may mahirap. At dagdagan natin ang dasal. Kaya ang aking panghuling habilin ay ganito. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Liwanag na Espiritu Santo. Amen. Ama namin nasa langit, kayo na po ang humawak sa amin. Marami po kaming hindi naiintindihan sa buhay. At ngayon ko po masasabi na mahirap po palang mabuhay ang isang tao. Kaya po pala kapag hindi nakakaya, talaga naman nagkakaroon po ng tama sa ulo. Kaya mahal na Panginoon, dantayan mo po ang lugar ng lalawigan ng Bulacan, ang buong sandaigdigan, at lalo-lalo ang bansang Pilipinas. At lalo-lalo po ako ay bumabati ng magandang araw sa ating mahal na Pangulo at sa lahat ng nanunungkulan mula puno hanggang dulo. Salamat po. Babay na lang po sa muling pagbabalik ng Mother Paring sa nagmamahal sa Facebook. Love ko po kayo.